and also the New Testament. And he said to love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. I come before you today with a message of hope and resilience. Good morning, everyone, and welcome to our service. Today, we'll be reflecting on the importance of community and faith in our daily lives. And let's all give thanks for the blessings we have received this past year and pray for continued guidance and strength in the year to come. Dear brothers and sisters, we gather today in this sacred place to reflect on the teachings of our faith. Ipagbunyi po natin ang ating butihing Panginoon. Palakpakan natin. A reading from the Holy Gospel according to Luke. We will now have the reading of the Gospel according to St. Luke. We should always remember the past and look forward to the future with the Lord by our side. Good morning, everyone, and welcome to our Easter celebration. We're so glad you could join us today. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And He will embrace all our weaknesses, our sins, and our shortcomings. May the peace of the Lord be with you always. A passage of sacred scripture to prepare our hearts and minds for worship. Glory to God, glory to Christ. Sa alam ng mga anak at ng Espiritu Santo. Amen. Para na Diyos na ginapakalayaman, Diyos na nilikha ng langit at lupa, na lahat ng bagay na aming nakikita at tinikita. Ikaw ang Diyos na parang sa katao. Sa oras na ito, ako din na namin pinupuri, niluluwalhati, Nilagyan sa kasampa sa Espiritu sa Pagkawanan. Nagpapasalamat ko Diyos sa kabubinan na dapat ng pagdalawag ko sa bawat isa upang kami lahat ay hanggang matutulumakan sa iyong kapanalan at katuwinan. Gawin mo naman mo Diyos, ang kami po lahat ay iyong samahan sa taong ito. Kung ito mo ay pamapatingin ng kamay, pabulitin lahat ng aming pangangailangan. Iyo po padaligin ang aming karamdaman sa amin sa pangalan ng Kristo Jesus. Ang mga nangihinat na bibigat at luha, iyo po lubos na palakasin at pag-ahalin sa natin Kristo Jesus. At ang lahat ng kaligin itataas, iyo po ipagkaloob at ulit sa pangalan ng aming Panginoon. Pagpalayo po hindi sa lahat, ang mabuti balita ng aming iyaratid, at ang inumaral na aming mapapakinggan upang ito tumilig sa amin ang iwanan sa lahat ng makikinig at makakarinig ng mensahe na pahayag bukan sa iyo na siya kong magiglalutin ng iyong mga tanda, himala, kawaladhan, kapangyarihan at pagkatigil na biyay at pagpapala. Ito po ang aming kasama lalaki sa ngalan ng Ama at Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Pangalaman natin Amen for God. Speaking of that, let us take a reading
for this coming Sunday to stay together among the gospel of our Lord Jesus Christ according to St. John. John chapter 9, verses 1 to 12, going down to verses 35 to 41. John chapter 9, verses 1 to 12, and verses 35 to 41. John chapter 9, verses 1 to 12, going verse 35 to 41. Nakawa na po. As he went along, he saw a man blind from birth. His disciples asked him, Rabbi, who sinned this man who sinned this man or his parents that he was born blind? Neither this man or his parents sinned, said Jesus. But this happened so that the word of God might be displayed in his life. As long as it is made, we must bring the word of him who sent me. Night is coming when no one can work. While I am in the world, I am the light of the world. Having said this, he spit on the ground, gave someone with the saliva, and poured it on the man's eyes. Go, he told him, wash in the pool of Siloam. This word means said. So the man went and washed and came home seeing. His neighbors and those who had already seen him begged and asked, Isn't this the same man who used to sit and beg? Someone claimed that he was. Others said, No, he only goes like him. But he himself insisted that he ignorant. He replied, How then were your eyes opened? They demanded. He replied, The man they told Jesus made some money and put it on my eyes. He told me to go to Siloam and wash. So I went and washed, and then I could see. Where is this man? They asked him. I don't know, he said. Jesus heard that they had thrown him out, and when he found him, he said, Do you believe in the Son of Man? Who is he, sir? The man asked. Tell me so that I may believe in him. Jesus said, You have now seen him. In fact, he is the one speaking with you. Then the man said, Lord, I believe, and he worshipped him. Jesus said, For judgment I have come into this world, so that the blind will see, and those who see will become blind. Some Pharisees who were with him heard him saying this and asked, What? Are we blind too? Jesus said, If you are blind, you will not still be of sin. But now that you can see, your guilt remains. Pumili natin ang buhay ng Diyos. Sa pagkatapos ni Jesus, ay may nakakita siya isang lalaking pinanganak na ulan. Tinanong siya ng kanyang mga kagal, Rabbi, sino po ang nagkasala? Aking pinanganak na ulan ang lalaki ito. Siya o ang kanyang mga magulang? Sumunod si Jesus. Pinanganak na ulan ang isang lalaki ito, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Dapat natin gawin ang mga ginagawa, mga ginagawa ng tulong sa atin. Samantalang araw pa,
Dumating ang gabi at wala ang magagawa. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Pagkasang linggo, si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng puti. Binahin ito sa mata ng bulan. Sinabi sa kanya ni Jesus, pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe. Ang kahulugan ay sinuko, maghilamos ka roon. Hilinga ang ginawa ng bulan. At kapag-balik ay nakikita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at mga nagkaroon ng makila sa kanya kung siya'y namalimos pa. Hindi ba yan ang lalaking dating nagpapalimos? Sumagot ang ilan, yan nga, hindi kamukha ng bigla na ng iba. At sumagot ang lalaki, ako nga po yun. Paano kang nakakita sa nila? Sumagot siya, ang lalaking pinatawag na Jesus ay kumuha ng puti at pinahid sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi sa akin, pumunta ka sa Siloe ng Hilamos. Kaya bumawag ako ng Hilamos at nakakita na ako. Nasaan siya itong pinasa niya? Ewan ko po sa huwag niya. Nakabalitan ni Jesus na ang lalaking pinaniya ay hindi wala ng mga Pariseyo. Kaya tinunod niya ang lalaking na makatuwa niya ito. Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki. Sino po ba siya ito? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y manampalataya sa kanya. Siya'y nakita ko na. Siya ang nangipag-usap sa iyo, ang Jesus. Sumasampalataya po o Panginoon, sabi ng lalaki. At sinabi niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, isang kahulugan sa libutan ang paparito ko upang makakita ang mga lupa at mamula ang mga nakakikita. Dahil ito ang inampal sa iyo malapit sa kanya at siya'y tinanong, ibig mo bang sabihin mula din kami? Sumunod si Jesus. Kung kayo'y mula, wala sana kayong kasalanan. Ngunit sila kami ninyong nakapilitan kayo, kaya nananatili ang inyong mga kasalanan. Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita para sa aming lahat bukas sa Panginoon. Pakakwares sa Panginoon. Sige po ako po lahat. Pasensya na po kung kaya natin yung patuloy ko lang sabi nga pagdating sa mga refrain from packing, yan po ay during and after the mass. Pero sa mga pre-ready, depende sa ating mga mura pa kung tayo pamalakpak po. Amen? Alam mo yun, yung ating mga kapatid sa Bulacan, nasanay sa parang akwaris. Amen? Anyways, isang pinagparang hapon po sa inyo lahat. At pinagparang hapon, gabi, umaga, tanghali sa inyo mga ay sa content ko ng healing message from God. Sa mga pinagkaroon, ang mga ito pinagkakamalakan sa mga oras na ito, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa inyo. At we must thank the Lord sapagkat sa grasya at awa ng Panginoon, himalang bumalik ang isa sa aming mga kasamang preachers na maiba mula sa kanyang forma sa pagkakakusitan.
Manala ng Diyos, hindi siya kakapitan ng anumang cancer upang paghinaan mo ang kanyang ito. Amen? Para pag-waras mo anyways, kanina, mayroon sa nagtanong, masama po ba ang hindi mo nalakpak? Ang sagot na ang sagot, hindi masama ang pumalakpak. Kung hindi mo na malakas sa bakit po, sapagkat tayo ay binigyan tayo, tayo ay pinalaya ng Diyos dahil sa kaligtasang alok niya sa atin. Kaya malaya tayong bumalakpak sa ating Panginoon. Naalala ko po, huli po ako dito sa Fatima, November 17 last year. At habang ako'y nagtolo, meron isa natin kapatid na nag-rock sa banyo. Itong kapatid natin, ang muntik na hindi makalabas. Bakit? Yung pala, may problema yung doorknob ng female bathroom o female seat. Amen? At sa grasya ng Panginoon, bago ako matapos man ito, abay himanang binuksan ng Lord ang ituan ng female seat. Amen? Kaya, di ba, may nasa inyo ay nakawa nung biglang bukas ng lumari yung alahok para buksan ang siya ang babae. Amen? Anyways, dahil tayo pinapakatungok sa biglang apagaling ko ng Juarez na which is so-called Naimare Sunday. Actually, sa stola ng pari, ang kulay yun is pink. Kulay pink ang stola ng pari. Kaya, pag pinakapadali ko ng Juarez ang tawag mo yan ay Naimare Sunday. Amen? And speaking of Naimare Sunday, ito ang magiging pulo ng makalangit na balita na ibig ko po ibahagi sa inyo lahat. Tatawagin ko po sa paksang ito from blindness to true sight. Mula sa pagkabulag hanggang sa tunay na paningin. Sa Evanghelyong ating binasa, pinagaling ng Panginoong Yesus ang isang lalaki mula pa sa kanyang kapanganakan. At habang ang bulag ay nakakita, ang mga pinunong religiyon ay nanatiling bulag sa espiritu. Matagin mo, nakakita na ngayon bulag, nakakita na ngayon lalaki pinanak na bulag, tapos hindi ba paniwala? Amen? Yung mga ilang member ng Pharisees, hindi naniwala sa himalang ginawa ng Panginoong Yesus. Amen? At ipinapaalala sa atin ng talatang ito na ang pinakamapangaling na pagkabulag ay hindi lamang sa pisikal, kundi sa espiritual. This gospel reading reminds us that the greatest blindness is not just physically, but spiritually. Amen? Ang pinakamahaling kapagkabulag ay hindi lamang pisikal na
pagkabulat, kundi sa spiritual na pagkabulat. Amen? Now, ito ang katanungan. Paano tayo gagaling sa spiritual na pagkabulat? How can we be healed from spiritual blindness? Kapatid, friendship, ka-prayer partner, at katubang. Una sa lahat, higit sa lahat, the first thing to be healed from spiritual blindness is let us recognize our need for light. Ilalim ang ating pangangailangan sa liwanag. Sabihin mo sa katabi, friendship. Kilalanin mo ang iyong pangangailangan sa liwanag. Anong gawin ng katabi nyo? Para pagwalis na sa Panginoon. Hallelujah. According to John chapter 9, verse 3 and verse 5, sabi dito, neither this man that his parents sin, said Jesus, that this happened so that the word of God might be displayed in his life. While I am in the world, I am the light of the world. Sumagot si Jesus, ipinanag katulad ang lalaki dito, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi po papahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihan sa lipunan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Si Jesus lang ang ilaw ng sanlibutan. Ito pa sabi ng John chapter 8 verse 12. Sabi ng Panginoon Jesus, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at hindi nalalakad. Kanina, nung pinahinggan ko yung pagkakao ni Brother Arlen, ito ang pumatak sa aking panaisipan. Ang sabi ng Panginoon, may mission ka pa. Sa lipunan ko. Ihayag mo ang kabutihan ko sa iyong buhay. Amen. Sa mga nagkita, brothers and sisters, ihayag ni Jesus na siya ang tunay na inaw. At inamin ang bulag ang kanyang kalagayan at hinayaan niyang pumilos ang Panginoong Yesus sa buhay niya. Amen? Ito, kaya Brother Arnel, may mission ka pa dito. Kapag ikaw ay tuloy-tuloy na makarecover, I believe, after Brother Arnel testifying, he must continue to preach this gospel. Amen? Palakpakwais na sa puso ng Diyos. Napitan po namin ang 1 John chapter 1 verse 7. Unang sulat ni San Juan, unang kabanata, talakang 7. Ano po ang sabi doon? 1 John chapter 1 verse 7. Ngunit kung nabubuhay tayo sa liwanag, kung paano siya'y nasa liwanag,
tayo'y nagkakaisa at ililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng ating mga kasalanan. Maliwanag po sinabi ng kontekst ng ito. Tayo sa liwanag kung paano siya'y nasa liwanag. Tayo nagkakaisa at ililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Now, hindi lahat ng tao sa lahat ng lupa perfecto. Amen? Lahat po tayo nagkakamali. Nagkakamali tayo. Saan ba po nagkakamali? Amen? Lahat po tayo nagkamali. Bakit tayo nagkamali? Sapagkat dahil sa kasalanan, ginibot natin ang utos ng Panginoon. Palakpak pares ng kayawin tayo. Kapag umalakad tayo sa liwanag ng Diyos, tayo ay ililinis at ibinalay sa tamang relasyon sa Panginoon. Kaya nagsisimula ang kagalingang espiritual sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at pagsisisi. Pagsisisi o kuwatas ay walang kalupan. Amen. Amen. Diba? Kung tayo nagkakasala, hindi natin nakasulat ng lupa perfecto. Subalit, dahil sa alok ng Panginoon Jesus sa atin, nung siya'y nakapayuwi sa krus ng Kalbaryo, tinanggap natin ang Kanya. Tinanggap natin ang kaligtasan, alok ng ating Panginoon Jesus. Amen. Katulad ng lalaki pinanganak na bulag, tayo din, brothers and sisters, inamin natin na tayo'y bulag si spiritual. Para makakuha sa ating buhay ng Diyos. Secondly, to be healed us from spiritual blindness is obey even when we do not fully understand. Sumunod kahit hindi lubos na nauunawaan. Parang ang isang obedient song, ay hirap unawain. Amen. Amen po ba? Anong sabi ng John chapter 9, verse 6 and 7? Tingnan natin ang ating sumunod na talata. Verse 6 and 7. Having said this, he spit on the ground, made some mud with the saliva, and put it on the man's eyes. Go, he told him, wash in the pool of Siloam. This word means sent. So the man went and washed and came home seeing. Pagkasabi nito, si Jesus ay lumura sa lupa at kumuha ng putik. Ibinahin niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, pumunta ka sa deposito ng putik sa Siloe. Ang kabuluhan nito ay sinulo, maghilamos ka ro. Kaya ikaw kinuha ng bulag.
hanggang magbalik ay nakikita lang. In other words, kahit kakaiba ang logos, ang pagsunod ang nagiging daan ng himala sa lalaking pinanganak na wala. Amen? Kakaiba ang iniutos sa kanya ng Panginoon. Kaya ang pagsunod ang naging daan sa kanya ng himala. Amen? Ano pa ang sabi sa akal ng kawikaan? Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Sabi nga, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Amen? Ang liwanag na sinabi ng akal ng kawikaan, kaya may ka magtiwala kung ang puso at lubusan at kung ikaw mananangan sa sarili ng mga sa isang pulingin mo sa lahat ng iyong balak at kaya kang itulot pa sa lahat ng mga. Amen? Now, ang pagtitiwala namin sa Diyos ay nakakalulugang isusuko ang ating sariling pangkunawa. Amen? Para natin sa ating pangkunawa, isuko natin. Amen? Kapag tayo sumusunod, tayo kanyang pinagkatayan at hindi na mawating spiritual na paningin. Para hindi tayo mapula sa spiritual. Amen. Amen po ba? Para makuha sa mga sarang buhay na Diyos. Kaya nakahalaga po na tayo lahat ay patuloy na manalig at magtiwala kay Yahweh El Shaddai. Buong puso at lubusan at hindi dapat manangan sa sarili nating tao. Amen. Hindi importante na kahit every night you must be English. Hindi importante ang importante, nakatuon ang mata at tainga at tanim sa puso ang mensahe at kapahayagan ng ating dakilang Either may papalakpak o palakpak waras na the choice is yours. Amen. Dito tayo tutungo sa ikatlo at huling bagay. The third thing that can be healed from spiritual blindness is this. Both will testify about what Jesus has done. Buong dapat natin ipahayag sa ginawa ng Panginoong Jesus. Ano po ang sabi? Tingnan natin sa John chapter 9 verse 25. Ito yung mga karat, yung isa sa mga kalasang nilagaw po. Sabi nito, hindi ko alam kung siya yung kasalanan o hindi tulog niya. Isang bagay ang alam ko. Dami akong bulag, ngunit ngayon, nakakikita na. Imagine, kung sabihin ng Pariseyo,
O ano sa Kobe sa atin? Sa akin, sabihin mo lang totoo. Alam namin kung makasalanan ng tao yun. Ito sa batang pula. Ito sa batang lalaki, dati pinakagalan. Hindi ko po alam kung siya'y makasalanan o hindi. Isang bahay ang anak ko. Sa ating kong pula. Amen po ba? Matapos niya ipinahayag ang ginawa ni Jesus sa buhay ng lalaki dating bulan na himanang pinadilan. Amen? Ano po ang sabi ng aklat ng kawikaan? Tignan po natin ang aklat ng kawikaan o aklat ng mga kawikaan. Sorry. Psalm chapter 107 verse 2. Sabi nito, o magpasalamat tayo sa Panginoon. Ang mga umpisan mo sa verse 1. O magpasalamat tayo sa Panginoon pagkat siya'y mabuti, wagas sa pag-ibig at nananatili. Ang mga naligtas, pinupuso ng Diyos, bayang magpuri, yamang naligtas sa tulong ni Yahweh. Ang ibig sabihin, ang mga nakaranas ng kapangyarihan ng pagliligtas ng Diyos ay natawag na magpahayag. In other words, maging living testimony, mga living witness. Amen? At ang tunay na espiritual na paningin ay nagbubunga ng pasalamat at mamapang na totoo. Amen? Alam niyo, magpapasalamat tayo sa Panginoon. Kung hindi lang totoo si Brother Arnel, kanina, sa paano natin maririnig kung siya tayo pinagpunaan. Imagine nyo, nag-admit isang malaking hospital mula Nobyembre hanggang Marso itong taon. Pero, hindi pala kabutihan ng Diyos naka-recover. Bakit kamo sapagkat tunay na umilos ang ating Panginoon sa buhay ni Brother Arnel. Amen. Nakikumulat kumano sa post ni Brother Dennis Ramos ng Buenos. Siya pala ay na bisita yung sa nakitan during anniversary. And I think hindi lang pangako ni Brother Arnel sa Panginoon. Kapag siya'y bumalik, magpapato ako sa lahat ng prayer meeting. And then, itong Sabado, nagpapatuloy si Brother Arnel during the message. Amen. At hindi yun. Lahat tayo nananatili sa pagtotoo ni Brother Arnel ay magiging saksi sa himala ginawa ni Yahweh. Amen. Kaya sa oras na ito, tandaan po natin lahat, pag-ibig witness tayo, tulad ng lalaking pinanak na bulag, lalaki manamang pinagaling ng Panginoon.
God who heals us. Amen. Kung si Brother Arnel, hindi ba lang pinagaling wala sa kanyang pagkaka-hospital. Ang nakakalob ko nila yung isa, yung anak sa lahat, yung anak na dating helpmate dito sa tapat pa, pinuntahan na ng Lord. Kagulat ako sa kita ko post ito sa Facebook kasi pala ay kinuha ni Lord because of tinatawag na angulism. Isa po yung ulinalihan ni Sister Merce. Ang talino, hospital siya noong March 4. Tapos, kaya ko na siya bakit ako? Alam ilo talaga para malaking magkata. Ang tabi mo, isa, yung anak ni Sister Burns, siya ito yung tumulong sa ginawang virtual prayer meeting during pandemic. Kung natatandaan po. Siya po yung tumulong sa pagsasawa ng virtual prayer meeting during pandemic. Hanggang sa ito'y pinatigil. Nung huli bahagi ng meeting. Amen. Kaya, mamaya, during our closing, after ang nalagiging song, we must keep us for a moment after we sing the old song. Kaya po ang naman yung lahat. Kasi po na po good. Amen. Kasi po, meron po ilang po puntahan na lugar na sa may under observation. Napayan si Jesus upang magulat ay makakita. Tayo ay nagpapababa, lumakad sa kanyang liwanag, sumunod sa kanyang salita, ang oo ng may tao. Para nasa namin ang tunay na espiritual na paningin. Ito ang ito ang trabaho ay panalangin sa pamagitan ng awitin. Ako'y magtitiwala sa iyo.
prayer. Later, the host of Sister Leila Canapanga, the only daughter of Sister Nurse, laging healthy dito sa kapatpa, laging pasalahan. Lagi po nakakatakot, lagi po ang kailangan ng medicine. At this moment, let's offer to God for the eternal peace. Tayo na namin Panginoon at sabi na namin sa iyo. Tapos puso ko kayo nagtitiwala sa iyong kapugihan at tapatan. Tulad ng kapugihan na ginawa mo sa lalaking pinanganak na lula. Kung paano mo pinadila ang kanyang pag-ibig ay siya rin pagdila ng spiritual na pag-ibig wala sa spiritual na pagpapagod. Kaya ngayon pala, nasa makita ng iyong makapangyarihang kamay, maputi ang mga nasa palig ng karamdaman, malumigit ng mga nabot sa content program nito. Mabuti mo na pagpagaling ng kamay, pag-ibig ang sino ang mga may karangalan sa piling na nasa panibang karamdaman. In the mighty name of our King, Joshua and Solomon and Moshe, being healed from their sicknesses. Ipawag sila mula sa panibang karamdaman. In the mighty name of Jesus, receive your unstoppable miracle healing power of Jesus. Sa pangalan ng Kristo Jesus, tanggapin ng bawat isa ang walang tigil na himala na galing sa iyo, Panginoon. Pagpalayo po ang mga nagtaguyod ng gawain ko sa dapat ito. Simula sa coordinator hanggang sa pinakawalang ito, kasama ang mga makakawit na nalutong at mga nagsusuporta sa iyong pananagawain. Sila po lahat ay iyong papalain, sundan iyong matanda, himala, kapalathan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala sa kanan mo, Jesus. Everybody say amen. Everybody say amen. Taas ang inyong mga dalalahan, kasama ang inyong mga kaibigan ng Lord, at tayo'y manalangin ang sama-sama. And don't forget, sa araw ng bukas, second Tuesday, magkakaroon po tayo ng National Day Buka Check. Doon po sa dating pinagpasokan kapata sa loob ng International House of Prayer. Sa lahat na yung dalawa ang hapon. So, si Pao gawain sa Humanity Tuesday gawain ay mag-i-start ko ng pinagpasokan ng hapon. Kaya, alam ko pa lamang o mag-1:30 pa lamang naman ang pagkailangan. Para po sa ngayon ay mapag-usapan ng mga dapat mapag-usapan para sa pagkailangan ng kapatid at sa Espiritu Santo. So tayo dito na namin sa malalamang ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos po ang makapangyarihan at tutupos-pasan ang mga hawak ng aming mga kapatid, ang kanilang mga handbags, wallets, Biblia, tubig na isasimpan nyo
at iba pang mga bagay na kanilang tinataas. Hindi po gamitin bilang masangka upang sila mga himpoy sundan ng iyong mga tanda, himala, kauladahan, kapangyarihan, at walang iyong galian pangalan. Maging ang mga prayer requests na nakasalat sa mga kapel ng mga pangangilihan. Aming pong inaangkin na lahat ay answered prayer. At basahan ng mga ayaw nito, ibalik sa nila ng musultagan, siksik hindi at maapaw. At sa aming mas matalang pag-iwan nilalay, tatlay po namin ang iba'y lakas at ibayo sila magaling sa iyong pangalan. Maraming salamat po. Ito po ang aming sakot dalangin kaysa ng panandigang panalangin ng aming Virgen si Maria, Our Lady of Fatima, at ng lahat ng mga anghel at mga bayan sa langit, sa pangalan ng iyong bukod na lang, ang aming Panginoon at Pangligtas, Panginoong Kristo, na nabuhay naghahaling kasama at ng Espiritu Santo Diyos, magpasa walang hanggan. Everybody say Amen. Everybody say Amen. Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless you. Jesus loves you. Holy Spirit strengthens you. God bless everybody. Also the New Testament. And he said to love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. I come before you today with a message of hope and resilience. Good morning, everyone, and welcome to our service. Today we'll be reflecting on the importance of community and faith in our daily lives. And let's all give thanks for the blessings we have received this past year and pray for continued guidance and strength in the year to come. Dear brothers and sisters, we gather today in this sacred place to reflect on the teachings of our faith. Ipagbunyi po natin ang ating butihing Panginoon. Palakpakan natin. A reading from the Holy Gospel according to Luke. We will now have the reading of the Gospel according to St. Luke. We should always remember the past and look forward to the future with the Lord by our side. Good morning, everyone, and welcome to our Easter celebration. We're so glad you could join us today. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. And He will embrace all our weaknesses, our sins, and our shortcomings. May the peace of the Lord be with you always. A passage of sacred scripture to prepare our hearts and minds for worship.